Okay, magandang araw sa inyong lahat. Una, pag-usapan natin itong interview ni Castro patungkol po dito sa child abuse cases laban po sa kanya. Okay? At naka-appeal na raw ito sa korte at kung anong mga reason out ni Castro, ipapakita ko yan sa inyo at magre-react po tayo dyan. Okay? Pangalawa nating pag-usapan po, kumanta na po itong si Cheese Escudero patungkol po dito sa impeachment ni VP Sara. Dito natin malalaman kung tuloy na ba itong impeachment ni VP Sara o hindi ba ito matutuloy. Mabibigo ba itong si Presidente Bongbong Marcos kay Cheese Escudero? Yan, malalaman natin yan. Ipapakita ko yung press media interview ni Cheese Escudero. And at the same time, guys, panoorin po natin at pakinggan po natin itong interview rin ni Atty. Torion dito sa petisyon upang harangin itong impeachment trial ng Senado laban dito sa impeachment kay VP Sara. Okay? So yun po ang ating panoorin ngayon at i-react natin yan. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-usapan at panoorin, help me po muna na i-like at saka i-share itong itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, kung bago ka pa lang dito sa ating channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita at sa ating opinion. At the same time, yung cellphone po ninyo ay ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads at bagong live. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so unahin muna natin itong interview ni Castro at magre-react po tayo dito. Okay? Castro, pasok! Matagal na yan, estudyante pa lang ako, ganun na yung impression. Kasi parang kung sino man yung nagsasalita na pumupuna sa gobyerno, parang kinoconsider na agad dyan na rebelde or yung mga ganito. Di ko naman kinakailan na aktivista ako nung estudyante pa lang ako. At gusto ko ng tunay na pagbabago. So, nilinaw dito ni Castro na siya po ay isang estudyanteng aktivista dati. Okay? Kasi tinanong siya patungkol dyan sa ano ba ang kinaugnayan niya patungkol dito sa mga kalaban ng gobyerno, itong mga NPAs, di ba? Ito, nilinaw ni Castro. Kayo nang humusga at kayo na ang sa tingin nyo, maniniwala ba kayo sa sinabi niya? Kayo nang humusga. Ako, ayokong pangunahan si Castro. Ako, I have on my mind kung anong opinion ko. Kayo rin, meron naman siyang karapatan mag-explain sa kanyang sarili, di ba? So, tignan na lang nila yung track record. Ano ba yung ginawa ko as legislator? Anong ginawa mo? Lahat ng gobyerno, kontra ka talaga. Yun lang naman ang ginawa mo, Castro. Panahon pa kayo ni, kung matatandaan ko, panahon pa kayo ni Pinoy. Tapos na si Duterte na lang yung na presidente. Tapos hanggang ngayon na si Bongbong Marcos, kontra pa rin kayo ng kontra. Sector or as teacher before, ano yung ginawa ko. So, magsasabi naman dyan, like for example, lahat nga ng mga ipinasa nating mga panukalang batas ay nakatulong talaga sa ating... ito pa, in-interview rin siya dito laban dito sa anong masasabi niya dito sa kanyang isinusulong na impeachment kay VP Sara. At nag-react rin itong si Castro patungkol dito sa pahayag ni former President Duterte na very clear naman ro na joke lang yung sila rin na naman nagsasabi doon sa kill joke na yun ni Duterte, di ba? Nagre-react rin siya. Pakinggan natin at atin ring i-re-react yan. Aking constituent. Ayan, si Renato Reyes. Yung baba ni Renato Reyes. So, yun yung ano naman doon, yung masasagot ko dyan, yung aking track record, at ano yung naging, hindi rin ako involved sa mga graft and corruption,
naging simpleng pamumuhay lang ako, katulad ng sinasabi sa Code of Ethics. Kaya talagang, well, so tignan na lang yung track record. At kung meron akong kakaiba na posisyon sa mga bagay-bagay, well, this is a democracy, di ba? Kailangan tanggapin din na may iba akong pananaw sa mga bagay-bagay. Naku, Congresswoman Franz, at speaking of impressions, kanina, well, hindi sila dumalo, no? Alam ko na sabihin na to. Yung ilan doon sa mga tinatawag ng mga critical vloggers, lalo yung mga kampe sa isang partido na kayo ang ginagawang pulutan minsan sa kanilang mga sinusulat. Isa sa lagi lang pati itong news reporter o news anchor ng 1PH sinabihan niya si Castro na tama siya na ikaw lagi ng laman ng mga political vloggers, Castro. Oh, wala ka bang, hindi ka ba na-alarma dyan? Ha? Meaning to say, may depekto ka. Inuulit-ulit, pero I think dahil kakaulit nila, baka naniniwala yung mga tao. Pero nasa inyo na kung paano nyo ipapaliwanag. Ito po sa sinasabi na convicted. Ano ba talaga yung kaso nun para maliwanagan na yung mga tao? At hindi yung ang narrative ay yung sinusulat ng mga vloggers sa tingin nyo fake naman ang sinusulat. Yes. Yan ay naka-appeal na sa Court of Appeals. No? Ang kaso ay yung other forms of child abuse. So, yun. Ano ba yung sana natignan nila? No? Ano yung naging pangyayari? Sa indigenous people. Yes, bago pa yun, Jovi, no? Bago pa yung 2018 na yan, nakararanas na talaga yung mga lumad schools, yung lumad students and teachers ng mga harassment, militarization. In fact, sa mga community nga, nagbabakwit yung mga yan. Kaya nga may mga bakwit school din, no? Sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga university. So ako naman as an advocate of indigenous people's rights, at educator ako, laging, kahit na hindi pa nga ako kongresista noon tumutulong kami in the form of yung mga school supplies or mga training minsan sa teachers, yung mga ganon. Pero Castro, sagutin mo yon. Bakit yung mga parents ng mga bata nagre-reklamo? Kaya yung pangyayaring yon ay rescue yon doon sa mga teachers and students na nangihingi. Ang tanong sa mga ilang mga rescue yun o kinuha nyo? Nagtatanong lang sila, kami. Bakit ka, kasi hindi maiiwasan sa aming isip, bakit na-convicted ka? Sa version mo, ni-rescue mo. Pero sa korte, ano ba, kinuha? Hindi, nagtatanong lang tayo tulong kasi magkakaroon sana kami doon ng National Solidarity Mission. We have had na yung mga courtesy call sa DepEd, sa LGU, sa DSWD. Nung gabing ito kasi yung kasagsagan na daming nire-recruit na mga estudyante, di ba? Kaya hindi ko lang pangunahan siya kasi ina-appeal niya ito kung matandaan ko, no, panahon ni Pinoy, ang dami pong mga estudyante po na nabiktima ng mga rebelling grupo, mga NPA na ini-invite nila, no? At ito yung kasagsagan na marami pong mga kabataan na napupunta doon at meron pa nga silang masamang mga karanasan. Sila po ay alam nyo na, doon inabuso ng mga NPA na ito. So, sa kasagsagan ito. So, si Castro naman, at that time, hindi naman ako familiar dyan sa nangyari, hindi ito maiiwasan ng isipan ng mamamayang Pilipino na ganun yung judgment nila kay Castro. Diba? Kaya tuloy, na kinasuhan siya dito. Tinatanong siya ngayon, yun ba ay kinuha mo o ni-rescue mo? Yan ang malaking tanong actually. Diba? So, si Castro naman, may karapatan siyang mag-explain sa kanyang sarili dito at kayo na ang humusga. Yun, noong November 28,
2018, tumawag yung mga teachers na nasa school at saka mga estudyante. Nanghihingi sila ng tulong dahil Hindi ka na sana nangingialam. O, tingnan mo, nadihado ka tuloy. may mga ano doon na paramilitary na gustong may mangyari. Pinasasara yung school nila. Literally, gustong ipasara talaga yung school nila. So, medyo gabi na yon, wala na silang magawa. So, minanghingi sila ng rescue. Nasa Tagum City kami. Sila nasa Talaingod. Isang municipality rin kasi ito sa Davao del Norte. Kami nasa Tagum City. So, hindi na kami nagdalawang isip na tulungan sila. No, yung mga bata at saka yung mga estudyante. Nagtatlong isip ka na. Ganun yung nangyari. Kaya sabi ko nga, tinaya ko na nga yung buhay ko kasi alam ko yung lugar na yon militarized. Sabi, no, yung sinasabi ng mga teachers sa amin. Militarized yun. So ako nga talagang tinaya ko yung buhay doon para ma-rescue yung mga bata na estudyante. Along the way nga, version yan ni version yan ni Castro ha. Ang tanong, kung yan ang explanation mo, bakit na-convict ka sa korte? Hindi, nagtatanong lang ako ha. Pa nga kami, yung aming van. Kaya yun yung tunay na pangyayari. Sana nating nakita rin at sana ang wish ko sa iyo, sana may peace of mind ka, Castro. Sa totoo lang. May peace of mind ka dyan. Ma-review ng Court of Appeals yung dahilan bakit yung mga bata at mga estudyante ay napilitang magpa-rescue o napilitang umalis dun sa lugar sa ganung oras. So for the record, it's naka-appeal na siya sa ngayon. Yes. So that's the reason. Okay. Ayan. Continue. Hindi dapat sinasabi ang ganyang hindi dapat sinasabi ano yan? Sa amin, hindi yan joke, no? Hindi dapat sinasabi ang ito yung patungkol kay former President Duterte na nagbibiro, no? Ito na naman ang laman ng kanilang banat. Binabantayan lang si Tatay Digong patungkol po dito sa kill joke ni Tatay Digong sa mga senador. Ito opinion ni Castro. Ganyang mga salita, no, on cam o sa TV or sa social media dahil nakakaapekto yan, no, doon sa mga bata na makakarinig na sinasabing biro lang to, pero sa totoo lang laging sinasabi yun ni former President Duterte at lagi pa lang yung sinasabi. Bakit hanggang ngayon hindi nyo maiintindihan, di ba? Dapat sa ngayon naiintindihan nyo na palabiro yung dating presidente. Ang hirap sa inyo, para kayong kabayo, close-minded na kayo eh. Di na siya presidente ngayon na dapat manugot siya dun sa mga ganyang statements. Hindi, galit ka lang. Yun ang totoo, galit ka lang. Ayaw mo lang talaga kay Tatay Digong. Kasi talagang, kung sa iba ay katatawanan ito ay sa tingin namin ay seryosong usapin na hindi dapat pinalalagpas. Pero hindi rin naman siya pinalagpas ni President Bongbong Marcos. Sinagot nung nandun siya ng kampanya sa Davao del Norte. Pero kayo po, paano naapektuhan yung kampanya ninyo ng inyo pong grupo dito sa sagutan ng dalawang nagbabangga ang wala, sobra silang OA. Sobra silang sensitive. Yun lang. Partidong ito. Well, kami focus lang kami doon sa aming kampanya. Dapat focus lang kayo. Huwag na kayong makialam sa ibang partido para manalo kayo. Ang tanong, mananalo ba kayo? Sa amin, yung mga issue ng bayan, yung aming tinututukan, well, kung kailangan naming mag-comment or kailangan o meron nag sa amin ng reaction, nagre-react din kami. Pero sa totoo lang, kami ay as an alternative dito sa dalawang nagbabangayang kasamaan ba at kadiliman na yan, ay hindi kami naman apektado dun, yung aming kampanya. Yan, sa next issue naman, ito ay patungkol sa impeachment kay VP Sara. Pasok, Castro! Ng taong bayan. So, syempre ako, nabibitin din ako dahil nga, finally nga, nagkaroon na ng impeachment o impeach na officially si Vice President Sara Duterte. Impeach talaga kasi nandyan si Tambaluslo sa inyo eh. Ang tanong, Castro, ito yung tanong, mananaig ba ito
sa Senado. Okay? Mamaya, pakinggan natin ang press update ni Cheese Escudero. Castro, pasok. Kailangan na lang siya makonvict, no, at mapatunayan yung mga impeachment articles. So nakakabitin, no? Talagang Nakakabitin? Ha? Duda ako dyan, ha? Nahilig ka pala sa Castro, ha? Nabibitin? Nakakabitin? Sabi niya, nabibitin siya eh. Dahil na-impeach lang si VP Sara sa House, sa Senado hindi pa. So, nabibitin siya. Ikaw talaga, Castro, ha? Di ba masarap yung mabibitin ka, Castro? Joke lang. nainit na ang taong bayan at gusto na talaga nating mag-pursue itong impeachment na process. Pero kanina nag-file yung mga kaalyado ni Vice President ng para mamaya panoorin rin natin yan kay Torion na interview, ha, paano nila ito haharangin itong impeachment, kaya iiyak na si Castro dito. yan. Paano kung ito'y talakay, hindi lalo pang madidelay ito? Anong reaksyon niyo dyan? Well, mukhang priority naman ng Supreme Court yata sa dinig ko. At ayun nga, mayroon din nag-petition kasi na ituloy. No, dalawa kasi yung mga nag-petition, parang ituloy at saka yung i-delay. So the more na nade-delay yun, yung accountability na hinahanap natin, yung transparency, ay at saka yung justice, no, ng taong bayan para doon sa, syempre, pag misuse nitong confidential funds, kasi isa yon, no, pangalawa, doon sa article. Kaya talagang Pero Castro, ang sabi ng COA, malinis ang record ni VP Sara. Ano pang hinahanap nyo? Ha? Kasi hindi naman kayo COA, di ba? Na makapagsabi na si VP Sara ay kurakot o si VP Sara ay nagnakaw ng pera ng bayan. Trabaho ng COA yan eh. Pero sabi ng COA, malinis si VP Sara. Ano kayo ngayon? Pahiya kayo. Talagang, kumbaga, justice delayed, justice denied. So, at meron pa doon, binanggit pa ako doon sa kanilang petition, yung nagpipigil ng impeachment. Yan. So, ayan, kayo lang humusga ni Castro kung dapat bang iboto itong si Castro, di ba? Ako, hindi talaga ako boboto dyan, 100%. Ito, panoorin natin itong si Cheese Escudero sa kanyang latest na, tawag dito? Latest na media interview. Kanina lang ito, ha? Sige, Cheese Escudero, pasok. May katiyakan na magkakaroon ng impeachment trial. Good morning na lang. Yan. Parang inayos daw yung session hall na parang impeachment trial. Bahagi ng paghahanda ng Senado yon. In-inspection kung kinain na nga ba ng anay yung mga dating ginamit na lamesa at witness stand, nilocate, nilagay sa kanya-kanya mga lugar, at nang makita kung ano pa yung mga kailangan gawin at paghandaan. Dahil gaya ng sinabi ko, dahil naisampa na ang impeachment, may katiyakan na magkakaroon ng impeachment trial at kailangan itong paghandaan ng Senado. Hindi namin inaaksaya yung aming panahon bagaman recess sa paghahanda kaugnay nito. Sir, does it mean the trial is imminent or are you sticking to the original pronouncement na it will be after the SONA? Wala namang magaganap dahil recess. Ulitin ko, ano man ang sinasabi ni Numan, hanggat walang sesyon at hindi na-convene ng may sesyon, walang trial na pwede maganap habang kami naka-recess. Klaro at maliwanag sa rules namin yun. Sir, meron ding inihaing petition kahapon. Actually, ito yung pagbabasehan natin, ha? Kung gaano po kalakas ang Senado, kung itutuloy ba ang impeachment ni VP Sara o hindi. Okay? Senate of the President, alam natin itong si Cheese Escudero, malapit ito ngayon sa Malacanang. Di ba? Kung matatandaan natin, maraming nagsasabi at binibiro na itong si Cheese Escudero, waiter ni Liza Marcos. Ay! Play.
po yung Davao City Councilors, and kanina mismong si Vice President Sara Duterte nag-file din ng petition sa Supreme Court. I think yung kay VP is a petition for certiorari. What do you make of all these petitions? Marahil providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag-recess kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema, mapagpasahan na ng Korte Suprema para wala nang pipigil o aantala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad o issue na maaaring i-bring up ng nasasakdal na si VP Sara. So may sapat na panahon ng Korte Suprema para resolbahan at sagutin ang lahat ng mga isyong ito bago pa man mag-convene ang impeachment court. Sir, you're assuming that there will be a ruling before June 2. But what if there's no ruling by June 2 or by Sinide? Again, the Senate will perform its duty and function under the Constitution unless there is a TRO, a temporary restraining order or a preliminary injunction issued by the Supreme Court. Absent that, we will continue with our duty regardless of the pendency of any case thus filed as of now or that may be filed in the future. Sir, may last question bago ko ipasa sa iba. Meron in the past na mga nagpapa-inhibit sa mga senador. Kapag ka ba meron nag-inhibit, does it make securing a conviction easier? Meaning, bababa yung threshold ng 2/3? Hindi. Ang inhibition ay voluntary sa parte ng sinumang impeachment judge. Nasa sa kanya yon. Hindi pwedeng pagbotohan ng impeachment court yan. Na majority wins, may inhibit ang isang impeachment judge. Hindi ganun yun. Voluntaryo ang pag-inhibit niya. At kung siya mag-inhibit, hindi mababago yung bilang na nakasaad sa saligang batas kaugnay ng 2/3 vote. So essentially, ang pag-inhibit o hindi pagboto, pagsali, ay bilang pabor sa nasasakdal. Dahil ang kinakailangang boto ay 2/3. Mag-inhibit, mag-absent, mag-abstain, bumoto ng no. Pare-pareho lang ang bilang nun. Papabor yun sa nasasakdal dahil ang binibilang to convict are 2/3 yes votes to convict. Sir, Mag-moderate na lang kayo, darling. hello. Sir, ang Korte Suprema doon sa petition for mandamus, may inihanda na ba ang Senate na sagot? Wala. Comment? Wala. Nirefer namin ang bagay na yan sa Solicitor General's Office. Bilang abogado na tumatayo sa pamahalaan, Solgen ang sasagot, Solgen ang a-appear, Solgen ang mag-handle ng kaso para sa Senado. So ang Senado mismo, walang ginagawang pagsagot o preparasyon para sagutin yon. Solgen ang tatayong abogado ng Senado ron. So hindi po manggagaling sa Senate yung comment para i-submit sa Korte Suprema? Hindi. Bagaman may draft na pin-repair ang legal bilang advisory sa akin, ipo-forward din namin sa Solgen yun, but only for their information and consideration. It's the Solgen that will appear before the Supreme Court in behalf of the Senate. I have requested already the Solgen to make that representation before the Supreme Court in behalf of the Senate. Sir, ang bayan muna headed by former Congressman Nery Colmenares, today may isasubmit na position papers sa inyong office also seeking or asking Senate to immediately convene as impeachment court. So ngayon ba parang tumitindi na yung pressure sa inyo na Si Nery bilang ano? bayan muna? Position paper ng bayan muna, sir. Well, tatanggapin namin yon, i-refer ko yun sa Committee on Rules at sa legal team ng Senado para gumawa ng karampatang sagot at matimbang yung kanyang mungkahi. Pero may balik na tanong ako kay Congressman Nery. Ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po, from... Ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Ginagamit yung salitang immediately, ha? Pero 2 buwang inupuan yan ng mga congressman. 2 buwang inupuan yan ng mga complainant ngayon sa Senado. Kung ang interpretasyon nila ng immediately, yung salitang immediately talaga nandun, ha? Ay lumampas pa ng 2 buwan dahil hanggang ngayon di pa nila nire-refer. Sa katunayan, yung 3 impeachment complaint na bahagi ang bayan muna na nag-file ay in-archive na lamang at hindi pa rin nire-refer.
Sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali kaugnay sa kanilang reklamo mismo? So, ang datingan po dito parang magkaiba po ang tono ng House of Representatives at ang tono ng Senado. Kasi kung mapapansin nyo, ang mga senador po, hindi po sila atat na atat dito sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Pero itong Kongreso, nagkaisa sila doon, di ba? Lahat doon, 200 plus pumirma. Tapos sinabayan pa dito ng mga ginagawa ng mga tuwadcom, di ba? So, dito ko talaga makikita na magkaiba ang tono ng Senado at Kongreso. Ngayon, ang tanong ko dyan, itong sina Bongbong Marcos ngayon, itong Malacanang at itong si Martin Romualdez, ingat-ingat kayo. Sa totoo lang. Kasi po, hindi sa lahat ng bagay ngayon na nakaupo kayo ngayon sa gobyerno natin, sa tingin ninyo, papanig sa inyo lahat. Kasi itong mga senador ito lang yung aking opinion dito sa napapansin ko. Hindi nila nakokontrol itong Senado. Kasi, ano yan may kanya-kanya yan, tatlo, di ba? Yung Kongreso, may kanya yung sariling desisyon. Itong Senado, may sariling desisyon rin. Itong Executive, may sarili rin. Ngayon, sa tingin natin, ang Executive at itong House, magkapareha ng desisyon. Siyempre, yung magpinsan, di ba? Pero, duda pa ako rito, nagdududa ako na itong mga senador natin, kampi ito ng ating Vice Presidente. Kampi ito. Kasi kung tutuusin, kung gugustuhin talaga ng Senado na ma-impeach si BP Sara, pwede yan mapadali. Pwede yan. Pero nakikita ko ngayon sa gesture ni Chis Escudero, parang there is something holding back. Wow, English yun There is something holding back. Talaga, yun ang yun ang aking napapansin dyan sa Senado. Parang may konting ayaw nila yung ganitong bagay, di ba? Play. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court nang walang sesyon ng Senado. Sir, pero i-refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera yung kanilang mga suggestion. Last na lang, sir. Kasama doon sa kanilang opposition paper, yung gamitin nyo na lang daw yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19 Congress. Pwede naman talaga namin gamitin yun at isa yun sa pinag-aaralan namin. Dahil pag may binago kami sa rules na makakaapekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako, gamitin laban sa akin. So isa yun sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President Duterte. So, i-consider po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ang Kongreso, bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pa... kasi Chis Escudero, hindi talaga maiiwasan na mag-isip ang taong bayan na baka pinipressure ka rin ng sa Malacanang, di ba? Pagkakasampa ng impeachment. Sino mang pabor sa impeachment o tutol sa impeachment, hindi matimbang ang opinion para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatratuhin itong impeachment at kasong ito nang walang pinapaboran, walang tinititigan, walang tinitingnan lamang. Okay, sana naman, Chis Escudero, totohanin mo yung mga pinagsasabi mo na ninyo, hindi lang ikaw, lahat kayong mga nasa Senado, totohanin nyo na equal ang treatment ninyo dito. Okay? Tatandaan namin yung lahat ng mga sinasabi ninyo. Okay? Punta tayo dito dito kay Torion naman na harangin ang impeachment na ito sa Senado.
Nagpunta na sila dito sa Korte Suprema at tingnan natin kung ano yung update patungkol dito. Okay? Attorney Torion, ayan, pasok Attorney Torion. Sama natin ngayong umaga si Attorney Israelito Torion. Magandang umaga po, Attorney. Hello, magandang umaga at 3. Yun ang kamalian ng House of Representatives. Pati nga itong si Castro na siya ang nangunguna dito na nagrereklamo sa impeachment. Hindi niya nga alam mismo kung ano yung pinag-usapan doon sa last session ng House of Representatives, kung matatandaan natin. Di ba? So, minamadali. There is something wrong talaga sa prosesong ito. Klaro yun very good itong si Attorney Torion kasi po na paliwanag niya ng malinaw. Na tayo namang taong bayan, di ba? Bigla itong sumabog sa social media na nagtataka na lang yung taong bayan. Bakit na-impeach na si BP Sara sa House of Representatives? Meaning to say, hindi man lang ito dumaan na may prosesong nangyari. Wala. Nabigla ang taong bayan dito. Di ba? Nakalatag na lang yung mga pangalan ng mga congressman kung sino yung mga pumirma. Di ba? Nag-trending yun sa social media. Wala. Meaning to say, merong depekto yung pagpoproseso ng impeachment doon na na-impeach si BP Sara sa House of Representatives. Di ba? Parang ako sa tingin ko, akala ko nga, hindi na nila tinatrabaho ang impeachment kasi tahimik lang sila. Di ba? Tahimik lang. So, yun ang ikinataka natin. Bakit bigla na lang on the last day, impeach na si BP Sara kaagad? Di ba? Ang galing nila, di ba? Para wala nang haharang. So there is really something wrong. Kaya tama itong ginawa ni Attorney Torion ngayon na ito po ay harangin po ito. At tama itong process nila na pumunta na sila dito sa Korte Suprema. At ito po ay maharang na hindi na ito mapag-usapan ng Senado at hindi na ito mahiring sa Senado. Sana magtagumpay kasi po malaki po ang argumentong ito na tama itong natuklasan ni Attorney Torion na this is unconstitutional ang nangyari sa House of Representatives. Okay? So yun lang po, mag-comment, mag-react po sa ating mga pinag-usapan ngayong araw na ito. At tuloy-tuloy pa rin ang ating usapan sa comment section. Okay? So guys, like and share this video and subscribe sa Donmar TV. Okay? Para updated kayo lagi. Meron rin tayong pangalawang channel natin, Donmar TV, Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi nag-a-upload tayo ng mga videos doon na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, ayan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.